Hi guys, welcome back to our channel. Again, this is Emma. And this is Alvin. Yes, and while we are on our way back home, so gusto lang namin yan i-update ang aming house hunting journey sa mga sumusubaybay. Syempre, natigil tayo doon sa pag-send na ng offer. So, yung pag-o-offer namin ay may 24 hours na binigay yung realtor to get back to us. Yan, titingnan kung ire-reject ba yon or meron ba silang counter offer. And ito na nga po, i-update na namin kayo agad-agad. Ayan guys, no? Regarding sa ating house hunting journey, sa mga nakapanood ng aming last video, ayan na nga po, totoo na. Totoo na to. Nakaka-excite na feeling kasi ibig sabihin, yung pagsisend natin ng offer, we are really serious about getting that property. Pero kasi yung pag-make ng offer, hindi pa ibig sabihin yon na sa'yo na yon or ikaw na yung makakabili. Kasi minsan kapag may kalaban kang ibang buyer, for example, may nagkagusto din ng property na yon or Halimbawa ako. or pwede ring maraming nagkagusto na yon, magkakaroon ng bidding war. And yes, nangyari po yan last year. Oo. Kasi kunwari ang listed price is 450. So Tapos halimbawa ako yung isang customer, client. oo. Tapos Gusto mo bilhin ng sabay kami nagtingin ng bahay na nagustuhan namin parehas. So let's say nag-offer siya, mag-offer din ako. o pataasan kayo. So kung sino yung manalo sa inyo, siya yung makakabili. Kunwari dapat ang i-offer ko 455, pag nag-offer siya ng 460, either mag-let go na lang ako, bahala na siya, o Or kaya lalabanan Pataasan ko mo pa. like even 462, basta pataasan yun. Tapos kung ano yung i-select na rin ng as final na like counter offer. So ngayon, alam nyo naman dito ngayon sa Calgary ay buyer's market. Kaya yan, gusto namin i-share sa inyo, nung nag-make kami ng offer ay kami lang guys yung nag-offer. Walang nagbibid. Yun ang maganda. Kasi guys, hindi mapapataas yung presyo. Parang mag-iisip ngayon si seller, sige na nga dahil sa tagal na rin ng araw na nakapost ito. Parang 24 days 24 days na. Pero ang kwento sa atin ng realtor, may nag-offer na din before. So hindi lang nagkasundo sa price, siguro Sobrang way below sa kanyang expected na ibenta. So ngayon nung nag-offer kami, yun nga, diniscuss muna namin talaga kung magkano. Kasi syempre, tayong sa side ng buyer, we want to buy the property sa pinakamurang halaga na syempre, posible. Kahit sino naman, Oo. di ba? Pero syempre, na advisean na rin din tayo na we can only offer kung ano yung comparable rates ng market. So, hindi rin tayo pwede mag-offer ng nakaka-disrespect na sa other side kasi mag-waste lang tayo ng time ng realtor pati na rin doon sa side ng seller and kanyang broker. So, nung ni-review na namin yung mga comparable rates, nag-offer kami ng, I think, minus 20,000 or 16,000 below the price. So, kasi 436,000 yung listed price. Yeah, yun. Oo. So, magkano yung in-offer natin? Unang offer namin guys is 420. Yes. So, So, we're praying na sana kagatin na, no? Oo. Pero, eto na nga po, after some hours, ay nag-reply yung seller. Ay, actually, yung realtor ng seller. Kasi realtor to realtor yung pag-uusap. So, sabi, they are making a counter offer of 430. Yeah. So, binabasan lang nila ng 6K. So, syempre, kami either we walk away kung ayaw na namin or we make another counter offer Yes. or kaya kagatin mo na yung 430. Pero ang ginawa namin guys, nag-offer ulit kami, sige,
Sabi nila 430. So from dun sa offer namin na 420, ginawa naming 425. Yes, nagdagdag kami ng Yeah. $5,000. So iniisip namin, Okay na. baka Kasi i-accept na kasi halfway na eh. oo. Wala nang room para parang mas babaan pa ng maliliit na pa isa-isang Yes. libo. Pero ito guys, nagkaroon naman po ng another counter offer. So magkano ba yung kinounter offer niya? Nagkaroon ng butal eh. Oo. So $428,000. Yeah. So kami, ano ba Sabi yan? namin ito, nako, parang Ayoko na. ayaw na ni Emma. Parang ayaw ibigay kasi parang sa akin buyer's market tapos pinapahirapan kami. So dapat 'di ba somehow na feel ko na kagatin niya na sana. Yes. Kaya lang syempre if you really want the property, ilaban mo. Pero syempre dapat may limit lang din. So kinausap kami ni Kuya Daniel, sabi ko sana nga as much as possible 420 lang sana. Pero yun, nag-increase na nga tayo ng 5K. So 425. Sabi ko kaya, sige, last offer na lang natin to. Pag hindi pa rin siya kumagat talaga, I mean, hindi niya pa rin ginusto yung offer namin, hindi na talaga namin siya i-go. Yes, pero ito pa rin nga. Hindi mo ina-expect eh. Ang in-offer natin ay 426. Yeah, 426 muna. Tapos, nag-send na naman si seller. Ayan, parang nagkaroon ng butal. 427, like 50. Yeah. Diyos ko, may butal. Parang hindi na mag-meet, di ba? Parang hanggang mag-meet kayo sa middle, back and forth na talaga. So sabi ko parang last na to Kuya Daniel, parang ayoko na. Kasi ayoko yung tingi-tingi na lang. Yeah. Na hanggang masagad ka sa dulo, mag-back and forth kayo ng mag-back and forth. So, kinausap din kami ni Kuya Daniel, nag-share nga siya ng experience. Meron din daw siya, parang another realtor, na parang pa 1,000 kung makipag-counter. So, sabi namin, last na yon 427, and let's call it a day. Kung ayaw na nila, or kung mag-counter offer pa sila, I will walk away na. So, yun, natapos guys yung aming usapan. And yan, guess what? Inaccept na nila yung counter offer namin na $427,000. Yes. So, yun guys, ang aming update na. Parang 2 days nangyari yun, no? Yung Oo, offer yung na back gano'n, and forth. Palitan ng Kasi parang we're giving each other's time to reply. Hindi yan masyadong mabilis na nangyari. Kaya, ayan, ina-update lang namin kayo na after so many back and forths, pero mabilis lang nga na parang ito na pala yun, na-seal na agad yung deal. From 420, naging 427. So, from the listed price na 436, naging 427 siya. So, $9,000 din yun. $9,000 din yun. So, nasa like less than 400,000 pesos pa rin yun. Yan, kung hindi tayo nakipagtawaran, and kung meron man bidding war, mas mataas pa dyan. Ay, oo, hindi lang siguro yan ang magiging presyo niyan. Oo. So, sabi pa nga ni Kuya Daniel, parang nagtataka siya, as a realtor bakit hindi nabibili yung property? Kasi feel niya kung last year daw to binenta, nasa 460, 470 or 480 yan. Kasi nga finish ng basement. Guys, napakamahal magpa-finish ng basement dito. Yeah. And meron din ditong unit na binibenta malapit sa amin. Pero hindi developed yung basement. Tapos binibenta siya ng 430. Yeah. So isipin mo na lang, di ba, 430 without developed basement. Pero yung inoferan namin with developed basement. So pareho lang din na walang garage. Oo, kasi sa pagpapagawa pa lang guys ng basement. With yan na Yung CR, siguro aabot ka ng 40,000. Oo. Oo. 40 siguro. So, at least 'di ba, parang tanggal na sa isip namin yung pagde-develop ng basement. Or yung iba naman, bumibili rin ng bahay nang hindi develop yung basement. Parang hayaan na lang, pero at least kami, it has been turned na into a useful basement, 'di ba? Pwede mong gamitin, pwede mong paupa. Bisita ka, o paupa. Oo. So, walang Yan. problema. So, yung naman ito, previous owner guys, ay
kinuhaan niya. Yan ang business permit. Yan, yun yung kinakatuwa pa ni Kuya Daniel. Kasi syempre hindi man namin alam yung mga ganyang bagay. Sabi niya, this is a good thing kasi hindi sila yung basta-basta na nag-develop ng basement lang. Kinuhaan nila ng business permit yon na made sure na nag-comply talaga sa rules and regulations sa pagbibuild or pagde-develop ng basement. Kaya talaga guys, nung makita namin yung bahay, parang, alam mo yun, nagustuhan talaga agad namin siya ni Emma. Kaya nag-offer na rin talaga kami. So, yun guys, no, ito na ang exciting part, guys. So, kinagat na ang ating offer na for 27,000. Pero, ito disclaimer, hindi pa atin yon. So, may another phase tayo na pagdadaanan, which is, ito kukuha tayo ng bank draft. Yes. So, napagkasunduan namin ni Kuya Daniel, yan, iba-bank draft ko yung worth $10,000. So, ikukwento ko na lang din sa inyo, maybe in the next video, yung about it, para din kapag kayo din ay nag-explore into the real estate market, ay mabalikan nyo yung video namin per topic. Yeah. So, sa counter offer na na-accept, so since meron na tayong accepted offer, ang next steps ay magkakaroon tayo ng conditions. So, maglalagay si Kuya Daniel ng 3 conditions. So, unang-una, yung financing condition. So, ibig sabihin, dapat makapasa kami sa mortgage approval. So, magtataka kayo, may pre-approval na kayo, bakit another condition pa yung mortgage? Kasi guys, iba pa rin yung pre-approval sa firm approval. So, pwedeng along the road ay i-reject kayo or hindi tanggapin or pautangin ng lender kahit pa nagkaroon kayo ng pre-approval before. And then another condition is inspection. Yeah. So yes po, ipapa-inspect namin. Yun, nag-decide kami na ipa-inspect yung property. Kasi naman, magiging first property mo to. Oo, kailangan talaga. Baka mamaya kasi magkaroon ng problema yung furnace, yun yung mga pwedeng issue, di ba? Butas sa mga, kunyari, lababo or yung sa bathtub. Hindi natin masabi, kaya gusto namin talaga siya ipa-inspect. Kaya kahit gagastos kami ng 450 to 500 para sa inspector, so ginaw din talaga namin. Yes. And another condition na ilalagay namin ay yung sa condo document review. Yeah, Since townhouse ito and this is governed by condo board, yung board of directors, so kailangan ma-check yung documents and even their finances if they have enough reserve funds. Mamaya kasi magkaroon or may planned special assessments dito, we can still back out. Yeah. So yun, kaya sinasabi ko sa inyo na 50-50 pa ngayon. Kasi itong time frame na ibinigay after the offer ay is our opportunity to assess the property kung go na ba talaga or back out tayo. So, kaya mahalaga guys, ilagay yun sa condition kasi mamaya kung nag-accept ka lang ng offer or nagkaroon kayo ng offer tas wala kayong condition, so pwedeng makuha na lang yung na-bank draft nyo tas mamaya later on malaman nyo ay sa pag-i-inspect nyo in your own simple way, may malaman kayo, makita kayo, hindi na kayo makaka-back out. Sayang diba? Sayang yung 10,000 na, sa amin 10,000 kasi yung inadami. Yung iba 5,000 lang. So it depends kasi yung pagbabank draft naman, pagpapakita lang yon ng commitment ninyo na that you are a serious buyer, na ito who is making an offer and who's gonna make all the steps like inspection and condo document review para yan mag-go kayo sa main purchase, yan, signing later on with a lawyer. Kaya yun guys, pinag-pray namin ni Emma, talaga sana makuha namin din tong property na to kasi gustong-gusto talaga namin tong property na to guys. Although maliit siya, pero okay na para sa amin. Yan. Tatlo kasi Para sa amin. Oo, pang start lang din naman din talaga namin siya. Kahit kami naman natatakot kami sa ngayon na kumuha pa ng single detached kasi how about the heating bill? Kung wala lang sanang winter sa Canada, okay tayo. Oo, Pero kasi yung heating, if you will be getting a lot of space, syempre mas madami malaki, rin, mas mahal. mas malaki yung space na dapat mo painitin. Yeah. Yan. And then mas mahal din yung property tax.
So nasa 3,000 yun mahigit. Ito kasi 2,000 plus. Kaya So, hindi ka talaga kami guys nagbabalak kumuha ng malaki. sa ngayon, hindi pa. Yan, pag tayo, tumama rin sa loto, katulad ni Kuya, na taga Suri, grabe, $80 million. Oh, why not? 10 bahay agad. Hindi lang. Yan, so, yun yung mga steps na, yan, i-share din namin sa inyo as we go along this journey. At saka pala, yun pala no, may mga nagko-comment din, sabi nila, bakit kami kukuha ng bahay kung di pa naman kami PR. So, sa amin naman guys, if ever lang na hindi kami ma-PR, pwede naman namin siya ibenta after siguro 2 or 3 years sa aming PGWP ngayon. So, kahit pa paano yung equity mo naman is tataas naman. So, somehow, pero syempre hindi yun guaranteed. Yeah, hindi kasi yan guaranteed. the real estate market can go down or up. Pero, kinalculate na rin naman namin to. Pwede na rin at least para ka na rin nagre-rent. Oo, sayang kasi Somehow. talaga, nirerenta. And we are like accepting the risk. So, risky move to. Hindi rin namin ina-advise. So, dapat talaga kung magtitake kayo ng ganitong move, pag-aralan nyo din. And maybe we will share later on kung kamusta na ba yung mga plans namin for PR, ano na ba yung status, ano na ba yung nangyayari. So, kami kasi nasi-share namin sa friends namin around. Yan yung guarantee namin, nasi-share namin. Kung nasa circle namin kayo, kung nasa kapitbahay Alam namin niya kayo, yan. alam niyo yung nangyayari. Pero sa vlog, ayaw pa muna namin ma-jinx, guys. So, yun lang muna yung masasabi namin. But, we are getting there. Yan. At, isi-share namin sa inyo once magkaroon na tayo ng like magandang development. So yun guys, no, I hope na nag-check kayo sa vlog namin. And yeah, pag may mga question kayo about sa ganitong pagpa-process or pag-journey namin sa pagbili ng bahay, so you can comment lang guys. Siyempre, kung gusto nyo rin nga pala magpa-assess, malaman nyo kung magkano yung amount na pwede nyong like ma-loan para din makastart kayo ng inyong house hunting journey. Ayan, you can connect sa aming broker. Ayan, ilalagay ko yung link sa description box below. So, there's no commitment naman. Gusto lang namin i-share kung paano kami na-assist kasi nag-umpisa lang din kami sa tanong-tanong lang. At least may idea kami. Yan, even before going here in this phase. Yan, kahit ano yun, walang bayad yun guys. Libre yun. Kaya huwag kayong mag-alala. yes, sir. So, yeah. Yun guys, dito na namin tatapusin ang vlog. I hope na nag-enjoy kayo. And yeah, see you on the next one. Peace. Peace.